Natapos na ang palabas na Batang Quiapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming series, Explained PH Channel, at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat! Sa simula, tila payapa ang lahat, karaniwan, tahimik, walang kakaiba. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, unti-unting nabuo ang tensyon sa pagitan nina Mar, Paulo, Thea, Regina, at Edward. Parang isang bomba na nakatakdang sumabog anumang oras. At kapag nangyari, lahat ng tiwala at pinaghirapan ay guguho. Isang araw na nagsimula ng normal, biglang nagbago. Walang babala, walang paalam. Dumating si Mar sa pinagtatrabahuhan ni Paulo. Hindi ito basta pagbisita, kundi isang tahimik na paghahanap ng katotohanan. Abala si Paulo, walang kamalay-malay. Hindi niya alam na papalapit na ang panganib. Isa-isa nang nabubunyag ang kanyang mga lihim, nang hindi niya nalalaman, tila nagkataon lamang. Samantala, puno ng tuwa si Thea, bagong kliyente, bagong pag-asa. Para sa kanya, tagumpay iyon, dahilan upang ngumiti, pansamantalang ginhawa mula sa komplikadong relasyon kay Paulo. Ngunit ang saya ay mabilis na napalitan ng pangamba. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. May paparating, isang bagay na wala sa kanyang kontrol. Sa wakas, pumasok si Mar sa opisina. Matatag ang kanyang mga hakbang, walang pag-aalinlangan. Nasaan si Paulo? Tanong niya. Malamig ngunit mabigat, puno ng hinala. Bawat salita ay sinukat, bawat reaksyon ay binantayan. Itinuro siya sa itaas, at sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng lahat ng puso. Mabagal na umakyat si Mar. Bawat hakbang ay lalong bumibigat. Isa-isang bumukas ang mga pinto, papalapit sa katotohanan. Bigla niyang narinig ang mahinang tunog, hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng hinala. Sa loob ng silid, naroon sina Paulo at Thea. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Takot? Pangamba? Pagkataranta? Mabilis na nag-isip si Thea, nagtago sa sulok, pigil ang hininga, alam niyang kahit kaunting ingay ay maaaring magtapos sa lahat. Nanatiling nakatayo si Paulo, tahimik, pilit na kalmado, naghahanap ng kasinungalingang makapagliligtas sa kanya. Lumabas siya, hinarap si Mar na para bang walang nangyari. Kalmado ang muka, ngunit sa loob, nagngangalit ang gulo. Tahimik na nakatitig si Mar, pinabasa ang bawat kilos, bawat ekspresyon. Sa katahimikan, nanatili ang isang tanong. Totoo ba ang sinasabi ni Paulo o perpektong pag-arte lamang? Habang pinipigilan ni Paulo si Mar, dahan-dahang gumalaw si Thea. Tahimik, halos walang tunog. Bawat hakbang ay nasa gilid ng panganib. Isang pagkakamali lang, tapos na ang lahat. Ngunit nakalabas siya. Sa labas, huminga ng malalim. Ngunit pansamantalang, ginhawa lamang iyon. Dahil hindi pa tapos ang panganib. Isang saglit lang, isang sulyap pabalik, at muling bumalik ang anino ng hinala. Halos mabunyag na ang lahat, ngunit tila pumanig ang tadhana. Gayunpaman, hindi na kontento si Mar. Sa kaibuturan, alam niyang may mali. Lalong tumibay ang kanyang hinala nang makausap si Regina. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Nakilala ni Regina ang mga palatandaan, naunawaan ang kilos, at malinaw sa kanya. May tinatago si Paulo. Binalaan niya si Mar. Huwag pumikit, huwag magpalinlang sa matatamis na salita. Bantayan ang bawat hakbang, dahil ang katotohanan ay laging lumalabas. Samantala, matapos makatakas, tumawag si Thea kay Paulo. Walang bakas ng takot o pagsisisi sa kanyang tinig. Sa halip, may kakaibang pananabik. Para sa kanya, ang nangyari ay hindi babala, kundi paanyaya. Paanyaya na ulitin, na sumubok ng mas matinding panganib. At ginawa nila. Muli silang nagtagpo, sa ibang lugar, nakatago sa mga mata ng iba. Doon, ipinagpatuloy nila ang kanilang lihim na relasyon, na para bang walang kapalit, walang panganib. Ngunit sa bawat pagkikita, lalo silang lumalapit sa kanilang pagbagsak. Si Mar, samantala,
hindi na mapakali. Lalong tumalim ang kanyang mga mata, lalong bumigat ang kanyang mga tanong. Ramdam niyang malapit na ang katotohanan, parang palaisipang unti-unting nabubuo. At hindi lamang siya, si Edward, asawa ni Thea, ay nagsimulang makaramdam din. Ang katahimikan ni Thea, ang mga lihim na tawag, ang lumalaking distansya, mga bagay na dati tila walang halaga, ngayon nagiging patunay. Sa sandaling ito, lahat sila'y nakatayo sa gilid. Sina Mar, Paulo, Thea, Regina, at Edward. Bawat isa'y may sariling laban, sariling takot, at sariling katotohanang pilit nilang iniiwasan. Sa mundong ito, walang lihim na nananatiling nakatago magpakailanman. At habang papalapit ang sandali ng pagbubunyag, hindi na tanong kung lalabas ang katotohanan, kundi kung sino ang unang bibigay. Akala nila ligtas pa sila, akala nila kontrolado pa nila ang lahat. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, lalo lamang humihigpit ang bitag. Gabing iyon, mag-isa si Mar, tahimik ang paligid, ngunit magulo ang kanyang isip. Paulit-ulit niyang binabalikan ang eksena, ang kanyang pagdating, ang katahimikan ni Paulo, ang pakiramdam na may ibang tao sa silid. Hindi na ito basta hinala, kundi kutob ng isang asawa, unti-unting bumabasag sa kanya kahit wala pang patunay. At sa wakas, ginawa ni Mar ang hakbang na hindi niya naisip noon. Pinuksan niya ang telepono ni Paulo. Mabagal, maingat, takot sa maaaring makita. Sa bawat pag-scroll, tila normal, malinis. Ngunit isang bagay ang tumampok, isang numero, walang pangalan. Paulit-ulit na tawag, paulit-ulit na pag-uusap. At sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Mar. Samantala, si Paulo ay hindi mapakali. Ramdam niyang hindi na sapat ang kanyang mga dahilan. May mali, at higit sa lahat, hindi madaling malinlang si Mar. Ngunit pinili pa rin niya si Thea. Pinili niya ang lihim na relasyon. At si Thea, lalo pang naging matapang, wala nang balikan para sa kanya. Ang takot ay naging pananabik, ang panganib ay naging laro. Bawat tawag ay lalo siyang hinihila sa ipinagbabawal. Ngunit hindi niya napansin ang tahimik na sakit ni Edward. Sa hapagkainan, nakaupo siya sa tapat ni Thea. Tahimik, malamig. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Simpleng tanong, ngunit mabigat. Ngumiti si Thea. Pagod lang, isa na namang kasinungalingan. Tumango si Edward, ngunit sa loob niya alam, hindi iyon totoo. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng pinakasalan niya. Gabing iyon, habang natutulog si Thea, pinagmamasdan siya ni Edward. Bawat galaw, bawat hinga. At sa unang pagkakataon, pumasok sa kanyang isip ang nakakatakot na tanong. May iba na ba si Thea? Samantala, hindi na nakapagpigil si Mar. Kinabukasan, hinarap niya si Paulo. Walang sigaw, walang eksena, kalmado, ngunit mapanganib. Sino ang kausap mo kagabi? Diretsahan niyang tanong. Natigilan si Paulo, 1 segundo, 2 segundo, at nagsimula ang kanyang pagbagsak. Kahit anong pilit niyang magpanggap, hindi na naniniwala ang mga mata ni Mar. Bakit paulit-ulit ang tawag? Lalo pang diin ni Mar. Nilunok ni Paulo ang kaba, naghanap ng dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng kasinungalingan. Ang titig ni Mar ay nagsasabing, malapit na ang katotohanan. Sa ibang dako, tahimik na sinundan ni Edward si Thea. Maingat, walang ingay, hanggang sa nakita niya, si Thea at si Paulo, magkasama. Magkalapit, malinaw, hindi na maitatanggi. May nabasag sa loob ni Edward. Hindi galit, kundi malalim na sakit. Tahimik na sakit, mas mabigat kaysa anumang sigaw. Sa pagtingin sa kanila, alam niya, tapos na. Hindi na maitatago ang katotohanan. Ngayon, nagsasalubong ang dalawang mundo. Si Mar, papalapit sa katotohanan. Si Edward, hawak na ito sa kanyang mga kamay. Ang tanong, kapag sumabog ang lahat, sino ang unang bibigay? At sino ang tuluyang mawawasak? Si Thea ang naging sentro ng lahat. Ang kanyang presensya,
Ang kanyang tapang, ang kanyang kumpiyansa, lahat ay nagdadala ng bagong bigat sa buhay ni Paulo. Bawat tingin, bawat hakbang, bawat paglapit ay imposibleng balewalain. Unti-unti, hinila niya ang atensyon ni Paulo. Muling ginigising ang damdaming dapat matagal nang nakabaon. Sa kanyang mga mata ay tukso, hamon, isang tahimik na paanyaya na mahirap tanggihan. Ngunit sa kabilang panig ay si Marge, asawa ni Paulo. Hindi siya bulag. Ramdam niya ang distansya, ang lamig sa bawat salita, ang kawalan sa bawat sandali, na para bang wala na siyang puwang sa puso ni Paulo. Lalong bumigat ang katahimikan sa pagitan nila at ang hinalay lalong tumibay. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik, Thea. Siya ang dahilan, siya ang nagtutulak kay Marge palabas sa mundo ni Paulo. Ngunit pinipigilan ni Marge ang sarili. Ayaw niyang magmadali. Kumakapit siya sa pag-asa. Baka maling akala lamang ang lahat. Samantala, sa loob ng mansyon ng Torre Campo, isa pang unos ang nabuo. Ang pagbabalik ni na Evelyn at Jobert ay dapat magdala ng kapayapaan. Ngunit biglang lumitaw si Greg. Isang gabi, nang dapat ay tahimik ang lahat, pumasok siya sa silid ni na Evelyn at Jobert. Isang maling sandali, isang mapanganib na hakbang. Nabigla si Evelyn, pumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lamang gulat, kundi takot ang bumalot sa kanya. Takot na mahuli. Takot na matuklasan ni Regina ang lahat. Para sa kanya, ang mabahira ng kahihiyan sa sariling tahanan ay isang bangungot. Evelyn nagmakaawa. Tama na, Greg. Magpakita ka ng respeto. Ngunit hindi siya nakinig. Matigas, bulag sa tama at mali. Hindi niya matanggap ang distansya ni Evelyn. Pinaniwalaan niyang may karapatan siyang ipaglaban ang kanyang damdamin. Kahit mali, kahit sirain ang lahat. Lumapit siya kay Marge, dala ang mga nakatagong plano at makasariling motibo. Iminungkahi niyang paalisin sina Evelyn at Jobert, hindi dahil sa malasakit, kundi para sa sariling kapakinabangan. At sa gitna ng kaguluhan, may isang tahimik na eksena. Isang sandaling tila payapa sa ibabaw, ngunit sa ilalim, nito'y babala ng paparating na unos. Sa pagitan ni na Jobert at Jasmine, naganap ang isang simpleng ngunit maselang sandali. Ayaw inumin ni Jasmine ang kanyang gamot, matigas ang ulo. Ngunit si Jobert ay matiisin, mahinahon. Sa isang mapaglarong paraan, pinisil niya ang ilong ng bata hanggang sa mapilitan itong lunukin ang gamot. Maliit na tagumpay, ngunit puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa sandaling iyon, kumislap ang pagkatao ni Jobert, isang liwanag sa gitna ng kaguluhan. Ngunit panandalian lamang ang liwanag na iyon. Pagbaba niya, sumalubong si Thea. Sa simula, magalang, maayos, ipinakilala ang sarili bilang kaibigan, kamag-anak. Ngunit sa likod ng ngiti ay nakatagong tensyon. At nang makita niyang kausap ni Jobert, ang kanyang anak, nagbago ang lahat. Tumalim ang kanyang tinig, puno ng galit, at sa isang iglap, inatake niya si Jobert. Walang pagpipigil, walang pag-iingat. Nasaksihan ni Marge ang eksena. Hindi siya nanatiling tahimik. Lumapit siya, hinarap si Thea, ipinagtanggol si Jobert. Wala kang karapatan, hindi mo siya maaaring gamitin ng ganito. Mabigat ang bawat salita, malinaw na babala. Sa sandaling iyon, lumabas ang tunay na pagkatao ni Thea. Tumahimik siya. Hindi dahil sa pagsuko, kundi sa pag-atras, naghahanda para sa susunod na laban. Kinabukasan, sa loob ng kumpanya ng Torre Campo, naganap ang isang mahalagang pagpupulong. Lahat ng matay nakatuon, makapal ang tensyon. Ipinilit ni Marge na sumama. Hindi tumutol si Paulo, ayaw ipakita ang kanyang distansya. Doon, muling nagharap sina Thea at Marge. Sa harap ng lahat, hindi na nakapagpigil si Thea. Binitawan niya ang matatalim na insulto kay Marge. Nasaktan si Marge, ngunit hindi siya gumuho. Sa halip, nanindigan siya ng may dignidad. Lumitaw ang kanyang tunay na kagandahan,
Hindi sa anyo, kundi sa asal at dangal. Tahimik, ngunit matalim. Ang lakas na iyon ay tumama kay Thea. Nayanig siya, ngunit hindi umurong. Sa halip, lalo siyang nainis. Sa isang dramatikong galaw, ibinuhos ni Thea ang kanyang inumin sa sahig. Isang bitag, isang plano, upang madapa si Marge, upang ipahiya siya. Ngunit nabigo ang plano. Nang madulas si Marge, mabilis na sumugod si Paulo, sinalo siya. Isang kusang reaksyon, hindi kalkulado, kundi bunga ng tunay na malasakit. Sa kanyang mga mata ay takot, pag-aalala, para sa kanyang asawa. At sa sandaling iyon, muling bumalik ang isang damdamin. Ang damdaming akala nila'y matagal nang nawala. Naroon din si Edward. Tahimik na nanonood, balisa, pinagmamasdan ng lahat. Malalim ang iniwang marka ng eksena. May mga nagulat, may mga nagalit, at may mga nagsimulang magtanong. Sino ba talaga si Thea? Sa likod ng kanyang maskara, sa gitna ng lahat ng pangyayaring ito, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Bawat kilos ay may kapalit. Bawat salita ay may alingawngaw. Bawat lihim ay nagtatapos. Sa mundong ito, walang lihim na nananatiling nakatago. Unti-unti nang nalalaglag ang mga maskara, unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan. Pagkatapos ng insidente, walang nagsalita. Mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi agad binitiwan ni Paulo si Marge. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan niya ang lahat. Nakalimutan si Thea, nakalimutan ang kaguluhan. Ang mahalaga lamang ay si Marge, na muntik nang masaktan, at tumingin si Marge kay Paulo. Sa kanyang mga mata, hindi galit ang naroon, kundi pagkalito. Dahil matapos ang matagal na panahon, bumalik ang init, ang pag-aaruga na matagal na niyang hinanap. Ngunit mabilis ding nabasag ang sandali. Sa kabilang dako, nakatayo si Thea. Tahimik, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ito. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Siya ang natalo. Mabagal siyang umatras, ngunit sa loob ay sumisigaw. Hindi pa tapos ang laban. Lumapit si Edward. Tiningnan niya si Marge, tinitiyak na ayos lang siya. Ngunit sa likod ng kanyang pag-aalala, napansin niya ang kakaiba. Isang bagay na mali. Isang bagay na naiiba kay Thea. At hindi ito pangkaraniwan. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang tumubo ang hinala sa kanyang isip. Habang pilit na bumabalik ang lahat sa normal, lalo lamang bumigat ang tensyon. Sa mansyon, ibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Hindi na ito payapa, kundi mabigat, parang pagsabog na naghihintay ng tamang sandali. Sa sala, magkatapat sina Paulo at Marge. Magkalayo ang kanilang mga katawan, ngunit mas malayo ang kanilang damdamin. Salamat, te! Mahina ngunit puno ng kahulugan ang wika ni Marge. Natigilan si Paulo. Hindi niya alam kung paano tutugon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maging siya mismo ay hindi maunawaan ang kanyang reaksyon. Bakit niya sinalo si Marge? Bakit siya kumilos ng ganoon? Dahil ba asawa niya ito? O dahil hindi pa tuluyang nawala ang kanyang damdamin? Ngunit bago pa siya makasagot, isang tinig ang sumingit. Si Thea. Mapanghamak ang tono, ngunit nakakaantig. Mabagal siyang lumapit, bawat hakbang puno ng tensyon. At least ngayon alam na natin kung sino talaga ang mahalaga, Paulo Rezzo. Diretsahan, walang preno. Natigilan si Marge, nakatitig siya kay Paulo. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ngunit nanatiling tahimik si Paulo. At ang katahimikan na iyon ay mas masakit kaysa anumang salita. May nabasag sa loob ni Marge, ngunit pinatatag niya ang sarili. Hindi mo na kailangang sumagot, dahil alam ko na, mariin niyang wika. Pagkatapos, tumalikod siya, iniwan si Paulo, iniwan si Thea, iniwan ang tanong na walang kasagutan. Sa itaas, nakaupo si Evelyn sa gilid ng kama. Tahimik, ngunit halatang balisa. Pumasok si Jobert. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumalikod si Evelyn. Hindi, Joberti. Lalo nang nagiging komplikado ang lahat.
Mahina ang kanyang tinig. At sa unang pagkakataon, natahimik si Jobert dahil alam niyang tama siya. Samantala, mula sa malayo, nakamasid si Greg. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi mga plano. Mas malalim, mas mapanganib. Kinagabihan, lihim siyang tumawag sa telepono. Handa na ba ang lahat? Mababa ang kanyang tinig. Ang sagot, matagal na. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Malinaw, may paparating na mas malaking unos. Si Thea, mag-isa sa kanyang silid. Tahimik, ngunit naglalagablab sa loob. Hindi ako matatalo, bulong niya. Humarap sa salamin, tinitigan ang sariling refleksyon. Kung kailangang masira ang lahat, gagawin ko. Walang takot, walang pag-aalinlangan, kundi malinaw na pasya. Lalaban siya, kahit ano pa ang kapalit. At gabing iyon, habang tila natutulog ang lahat, ang katotohanan ay ito, bawat isa ay may sariling laban. Si Marge, lumalaban para sa kanyang pamilya. Si Paulo, nilulunod ng sariling emosyon. Si Thea, handang wasakin ang lahat. Si Evelyn, naguguluhan sa tama at mali. Si Greg, naglalaro ng mas mapanganib na laro. At si Jobert, walang kamalay-malay na nadadamay sa unos na hindi niya sinimulan. Dahil ang tunay na katotohanan, hindi pa ito ang wakas. Ito pa lamang ang simula. At habang papalapit ang bukang liwayway, isang bagong kabanata ang nagbubukas. Mas madilim, mas mabangis, mas mapanganib. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.